Lumabas sina Ash, Max at Brock mula sa isang Pokemon Center, handa na para sa frontier battle ni Ash. Umiyak si Bonsly na nagpapahiwatig na kailangan na itong pakainin. Wala rito si May, kaya sinundo ito ni Max habang si Ash naman ay pumunta na sa battle pipe. Ipinakita ni May sa kanyang Eevee ang karagatan, habang sinasabi rin dito na sasali sila sa isang contest ng magkasama balang araw. Dumating si Max at sinabi kay May na kailangan na nilang pumunta sa battle pipe. Dumating si Ash sa battle pipe at nakita ang gusali na may ulo ng isang Suviper. Lumitaw ang Team Rocket at dinala si Ash sa loob kay Queen Lucy na walang iba kundi si Jessie. Hinamon ni Ash si Lucy sa isang laban, ngunit sinabi ni James na nakabalat kayo na ilalagay muna nila si Pikachu sa isang kahon upang i-purify ang enerhiya nito na isa palang kulungan upang hulihin si Pikachu. Natapos ng pakainin ni Brock si Bonsly at dumating na sina May at Max para pumunta sa battle pipe. May 3 babae ang dumating at tinanong kung nasaan si Ash. Nang sabihin ni May na pumunta na si Ash sa battle pipe, nagalit ang isang babae at sinabing pumarito sila upang ipakita kay Ash ang pasilidad. Dumating si Scott upang pakalmahin ang lahat at sinabing sarado ang battle pipe. Dumating si Queen Lucy at pinagalitan ng kanyang kapatid na babae dahil masyado itong masungit sa kanilang mga bisita. Dumiskarte si Brock kay Lucy, ngunit hinila siya ng kapatid ni Lucy. Inilagay ng Team Rocket si Pikachu sa kahon at tinakluban naman nila ng lambat si Ash. Agad silang nakasakay sa balon dahil ang gusali ay gawa lang sa karton na nakapaligid dito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit dahil nakakulong siya sa kahon, nawala ng bisa ang atake. Dumating si Lucy at binutas ang balon gamit ang isang karayom. Nasalo ni Ash si Pikachu habang lumagpak naman ang Team Rocket sa lupa. Inilabas ni Jessie si Suviper. Lalaban sana si Ash gamit si Pikachu, ngunit sinabi ni Lucy na siya na ang bahala rito at inilabas ang kanyang sariling Suviper. Gumamit ng Poison Tail ang mga Suviper ni na Jessie at Lucy, ngunit mas malakas ang Suviper ni Lucy at napatumba nito ang kay Jessie. Gumamit ang Suviper ni Lucy ng Flamethrower na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Ipinakilala ni Scott si Ash kay Lucy, ang Pike Queen. Hinamon ni Ash si Lucy sa isang laban, ngunit sinabi ni Brock sa kanya na sarado ang battle pipe. Namula si Lucy at sinabi sa kanilang para sa mabubuting kaibigan, palaging bukas ang battle pipe. Hindi ito naintindihan ni Ash, kaya sumigaw ang kapatid nito na sila ay mabubuting kaibigan at tinatanggap ni Lucy ang hamon. Dumiskarte si Brock kay Lucy, ngunit hinila ni Max ang tenga nito, at namula naman ang pisngi ni Lucy. Sa loob ng battle pipe, sinabi ng judge ang mga panuntunan, isa itong 2-on-2 na laban. Inilabas ni Lucy si Suviper at inilabas naman ni Ash ang kanyang Donphan. Humanga si Scott sa desisyon ni Ash na pumili ng isang ground type na tulad ni Donphan para labanan ng isang poison type na tulad ni Suviper. Nagulat din siyang makita na ang kaibig-ibig at maliit na Phanpy na pinalaki ni Ash ay nag-evolve na pala sa isang napakalakas na Pokemon habang wala siya. Nagsimula si Donphan gamit ang takedown, pero sinalag ito ni Suviper gamit ang Poison Tail. Akmang kakagat si Suviper, ngunit gumamit si Donphan ng Defense Curl at sinundan ito ng rollout. Muling gumulong si Donphan, ngunit umiwas si Suviper at gumamit ng Poison Tail kay Donphan. Gumulong at tumalon si Donphan, pagkatapos ay gumamit ng takedown. Hindi inutusan ni Lucy si Suviper na umiwas, kaya nagtaka ang mga kaibigan ni Ash. Ganun pa man, bago pa man ito tamaan, gumamit si Suviper ng Flamethrower na nagtulak kay Donphan. Nasaktan si Donphan, ngunit muli itong tumayo. Gumamit si Donphan ng Hyper Beam, ngunit sumugod si Suviper at gumamit ng Poison Tail bago pa man makaatake si Donphan. Pinakawalan ni Donphan ng atake, ngunit nakansela ito nang gumamit si Suviper ng Poison Tail sa tubig upang isaboy ito. Gumamit si Suviper ng Flamethrower, ngunit umiwas si Donphan at gumulong. Pinatamaan ni Suviper ng Flamethrower si Donphan, kaya nagliyab ito. Tumalon si Suviper para umiwas, ngunit tumalbog si Donphan sa isang bato para makasunod sa ere at inatake si Suviper, na tumalo rito. Nag-cheer si Brock para kay Lucy, kaya ipinaalala sa kanya ni May na si Ash ang kakampi nila. Sinabi ni Brock na pareho siyang nag-cheer para kina Ash at Lucy, pero hinila ni Max ang kanyang tenga at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumili. Bilang kanyang susunod na Pokemon, inilabas ni Lucy si Milotic. Direktang umatake si Donphan, ngunit gumamit si Milotic ng Hydro Pump na nagtulak kay Donphan sa isang bato at tumalo rito. Kaya, inilabas ni Ash si Pikachu sa laban. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at hinayaan lang ito ni Lucy na tumama kay Milotic, pagkatapos ay inutusan niya si Milotic na gumamit ng Hydro Pump para atakihin si Pikachu. Sinabi ni Scott kina May, Max at Brock na hindi tinuturuan ni Lucy ang kanyang mga Pokemon ng defensive move dahil ang kanyang taktika ay atake lang. Sumigaw si Brock na magiging perpektong pares sila ni Lucy, na muli namang nagpamula kay Lucy.
Gumamit si Pikachu ng Iron Tail, kaya gumamit din si Milotic ng Iron Tail at nadaig nito si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, ngunit gumamit si Milotic ng Twister na nagtulak kay Pikachu sa isang bato, at sinundan pa ito ni Milotic ng Hydro Pump na dumurog sa bato at nagtulak kay Pikachu palayo. Gumamit si Milotic ng Iron Tail, kaya gumanti si Pikachu gamit ang Volt Tackle na nagparalisa kay Milotic. Muling sumugod si Pikachu gamit ang Quick Attack, ngunit biglang nanumbalik ang lakas ni Milotic at inatake si Pikachu gamit ang Facade. Napagtanto ni Ash kung ano ang kailangan niyang gawin, kaya inutusan niya si Pikachu na gamitin ang Thunderbolt sa kanyang sarili. Nang gumamit si Milotic ng Twister, inutusan ni Ash si Pikachu na pumasok dito at gumamit ng Volt Tackle upang talunin si Milotic. Napagtanto ni Brock at Scott na pinalakas ng Thunderbolt ang kapangyarihan ni Pikachu, gayon din ang paggamit ng Volt Tackle sa loob ng Twister. Natuwa si Lucy na may mga mabubuting kaibigan si Ash at ibinigay sa kanya ang luck symbol. Kinalaunan, sinabi ni Scott kay Ash na ang susunod niyang laban ay sa Battle Palace. Nakita ni Max sa Pokénov na ang Battle Palace ay nasa isang isla. Dumiskarte si Brock kay Lucy, ngunit muli siyang hinila ni Max. Kumaway at nagpaalam na ang grupo kina Scott, Lucy at sa kapatid nito. Umuwi si Lucy sa kanyang mga Pokémon. Nakita niya ang mga mata ng mga ito na nagpaalala sa kanya kay Brock na muling nagpapula sa kanya. Inaasahan ni Ash at Pikachu na makukuha rin nila ang susunod na symbol, habang si May naman ay ang kanyang susunod na ribbon. Naglalakbay ang mga bida sakay ng isang bangka. Tiningnan ni Ash ang kanyang symbol case at naghihintay na makakuha pa ng 3 symbol. Sinabi ni Brock na kailangan nilang pumunta sa Metallica Island kung saan naroon ang Battle Palace. Dumating sila sa isang isla kung saan sila magmumula patungo sa Metallica Island. Nakita sila ng Team Rocket, sinabihan ni James at Meowth si Jessie na tumulong sa pagpidal, ngunit nagdahilan lang ito na hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Dumating ang mga bida sa isang Pokemon Center at nakita ang ilang sanggol na Pokemon, habang dumating naman si Nurse Joy at winelcome sila sa center na isa ring nursery. Nagpakilala ang mga bida at narinig ang isang grupo ng mga bata na nag-uusap tungkol sa isang contest. Sinabi ni Joy na ang contest na ito, ang Pokemon or Re-entering Contest, ay gaganapin bukas. Ang tao ay makikipagtambal sa kanyang Pokemon, at kung mananalo sa contest, bibigyan siya ng Medal of Pokemon Teamwork at ilang prutas. Nagpa siyang sumali ang mga bida, habang narinig naman ito ng Team Rocket. Nagpa siya si May na gamitin si Eevee, si Brock naman ay si Bonsly, si Max ay ang Munchlax ni May at syempre ang kay Ash ay si Pikachu. Kinabukasan, iniwan nila ang lahat ng iba pa nilang Pokemon sa center. Malapit nang magsimula ang contest. Bago iyon, ibinigay ni Joy sa lahat ng mga kalahok ang mga mapa, kung saan matatagpuan ang mga lokasyon ng mga stamp. Ang unang makakakolekta ng lahat ng mga stamp at makakabalik kay Joy ang siyang mananalo. Ang tanging gamit lang na pinapayagan silang gamitin ay ang mapa at ang compass. Ipinakita niya ang medalya, kaya nangako sina James at Mime Jr. na kukunin ang medalyang iyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Joy ang prutas na tumukso sa Munchlax ni May, kay Meowth na nakabalat kayo bilang isang Sneasel at kay Jessie na gustong-gusto na makuha ang prutas. Idineklara ni Joy na nagsimula na ang contest, kaya tumakbo ang mga kalahok sa lokasyon na kanilang napagpasyahang unahin. Nagpasya sina Meowth at Jessie na takutin ang mga tao para makuha ang mga stamp para sa tagumpay. Dumaan sina Ash at Pikachu sa ibabaw ng isang troso upang tumawid sa tubig, ngunit umihip ang hangin. Sa kabutihang palad, pareho silang nakakapit sa troso bago sila mahulog. Tumalon sina May at Eevee sa mga bato upang tumawid sa ilog, ngunit nadulas si May at nahulog sa tubig kaya lumusong na rin si Eevee. Pumunta sina Brock at Bonsly sa isang 300 taong gulang na puno, ngunit nakita ni Brock si Joy kasama si Oddish at pinuntahan ito. Nagalit si Bonsly at tinakal si Brock na nagpatalsik sa kanya. Inakyat ni James at Mime Jr. ang bangin at nakarating sa Moonrock. Itinatak ni James ang isang stamp sa kanyang mapa at nagpas siyang magpatuloy. Hinabol ni Max si Munchlax na tumatakbo patungo sa hindi malamang lugar. Nakarating sina Jessie at Meowth sa isang bangin malapit sa karagatan at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Nakarating na sina Ash at Pikachu sa Rainbow Falls. Ilang Remoraid ang gumamit ng water gun paakyat sa langit na lumikha ng isang napakagandang tanawin. Lumapit si Ash at itinatak ang stamp sa kanyang mapa. Nakarating na rin sina Brock at Bonsly sa 300 taong gulang na puno at kinuha ang stamp. Hinahabol pa rin ni Max si Munchlax habang nagpapatuyo naman sina May at Eevee. Nakita ni May ang karagatan at ipinaalala sa kanyang sarili na kailangan niyang kumuha ng stamp. Nakita niya ang isang stand at kinuha ang stamp. Nakarating sina Jessie at Meowth sa tuktok ng matarik na bato. Ayaw nang makipagkumpetensya ni Jessie, ngunit may naisip siyang ideya, ito ay hahayaan nilang manalo si James at kukunin nila ang mga premyo. Huminto na si Munchlax sa pagtakbo.
Gustong pumunta ni Max sa 300 taong gulang na puno, ngunit hindi nila magawa dahil nakatulog si Munchlax. Tumakbo sina Ash at Pikachu, ngunit nahulog sila sa isang butas na ginawa ni na Jessie at Meowth. Nagpagala-gala sina Brock at Bonsly, ngunit nahuli sila sa isang patibong na ginawa rin ni na Jessie at Meowth. Naiwala ni Max si Munchlax, ngunit nakita niya si Eevee. Naiwala ni May si Eevee, ngunit nakita niya si Munchlax. Hindi nagtagal, muling nagkasama sina Max, Eevee, May at Munchlax, at nagtalo sina Max at May kung bakit pinabayaan nila ang kanilang mga Pokemon. Sinabi ni May kay Max na nakakuha siya ng isang stamp, kaya hinila ni Max si Munchlax sa pinakamalapit na punto dahil wala pa siyang nakukuhang stamp. Nakarating si Ash sa bangin na nakaharap sa karagatan at kinuha ang stamp. Sa center, nakipaglaro sa mga sanggol na Pokemon ang mga Pokemon na pag-aari ni na May, Ash at Brock. Papunta si James sa suspension bridge, ngunit sinabi sa kanya ni na Jessie at Meowth na nakahanap sila ng shortcut. Itinuro nila ang isang bangin kay James at sinabi dito na kailangan lamang niyang umakyat ng ilang daang metro. Umalis si James kasama si Mime Jr. at dumaan sa ibang ruta. Nakarating si May sa Monrock at kinuha ang kanyang ikalawang stamp. Nanananghalian sina Ash at Pikachu, gayon din sina Max at Munchlax, bagaman napilitan si Max na ibigay kay Munchlax ang kanyang sandwich, dahil naubos agad ni Munchlax ang pagkain nito, kumain din ang Eevee ni May, ang Bonsly ni Brock, si James at ang kanyang Mime Jr., pati na rin sina Jessie at Meowth, bagaman nakipag-away si Meowth kay Jessie dahil maliit na piraso lang ng cookie ang ibinigay nito sa kanya. Nakarating si James sa bangin na nakaharap sa karagatan at kinuha ang stamp. Sumakay sina May at Eevee sa isang chairlift pababa ng bundok at tumakbo, ngunit nahulog sila sa isang butas na ginawa ni na Jessie at Meowth. Hindi makatawid sina Max at Munchlax sa ilog, ngunit may naisip na ideya si Max. Kumuha siya ng isang mahabang kahoy at tumalon na nagtulak sa kanya at kay Munchlax patawid sa kabila ng ilog. Nagtagumpay siya, ngunit nahulog sa isang butas na muli ay ginawa ni na Jessie at Meowth. Nakarating si May sa isang tulay at kinuha ang kanyang ikatlong stamp at nakasalubong niya sina Max at Munchlax. Isang stamp na lang ang kailangan ni May, habang dalawa naman kay Max. Binati niya ng good luck ang kanyang kapatid, ngunit pareho silang nahulog ng putulin ni na Jessie at Meowth ang mga lubid na nakatali sa tulay. Natuwa si na Jessie at Meowth na natulungan nila si James na mangolekta ng mga stamp, ngunit napagtanto ni Jessie na walang tao sa center, kaya maaari na lang nilang nakawin ang mga prutas. Nakabitin sina May, Eevee, Munchlax at Max sa naputol na tulay. Naputol ang lubid, ngunit dumating sina Ash at Brock na narinig ang kanilang pagsigaw at hinila ang lubid. Sa center, natutulog ang mga Pokemon at nahuli sa lambat. Kinuha ni Jessie ang mga prutas at pinuntahan ni Meowth ang mga sanggol na Pokemon, habang nakalipad naman palayo si Swellow. Nag-aalala sina Brock at Ash tungkol sa mga patibong at ngayon ay naputol pa ang lubid ng tulay. Lumitaw si Swellow at binalaan sila tungkol sa gulo. Dumating si Ash at nakita sina Jessie at Meowth. Habang nagsasabi ng motto sina Jessie at Meowth, pinalaya ni Brock ang mga Pokemon at kinuha ni na May at Max ang mga prutas. Inilabas ni Jessie si Dustox na sinugod si Donphan upang itakal ito. Gumanti si Donphan ng takedown na nagpatalsik kay Dustox pabalik kina Jessie at Meowth. Pinatalsik sila ni Donphan gamit ang Hyper Beam. Narinig ni James sina Jessie at Meowth na sumisigaw ng tumatalsik na naman sila, ngunit nagpatuloy lang siya sa pangungulekta ng mga stamp. Natapos ang contest at ang mga nanalo ay sina Jameson, na walang iba kundi si James, at Mime Jr. Ibinigay ni Joy sa kanila ang medalya at hiniling kay James na i-donate na lang ang mga prutas kina Ash, May, Max at Brock, na nagligtas sa mga Pokemon. Sumang-ayon doon si James, na ikinagulat ni na Jessie at Meowth. Kinalaunan, kumain ang grupo, malungkot na hindi sila nanalo, ngunit natutuwa naman dahil naging masaya sila sa pakikipagkompetensya. Gustong makuha ni May ang mga contest ribbon, kaya narinig iyon ni Joy at sinabi sa kanyang may sariling contest ang isla sa bayan ng Wisteria na hindi kalayuan mula sa lokasyong ito. Natuwa si May at gusto niyang pumunta roon.